Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon? Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito para kay Norman Mangusing ang state natin sa kanya. Alamin natin kung anong kanyang kalagayan at matagal din nating hindi na content itong ating bida mga ka-plastic. Sa ngayon mga ka-plastic, ito lang po ang naisagap natin mula sa credible source nating si Pogenius. Base dito sa kanyang post noong June 17, mukhang maraming pera itong si Norman. At hindi ko alam kung nag-livestream siya sa kanyang YouTube channel kasi ipinakita na naman niya itong mga naipanalo niya sa sugal. Siguro pambayad niya ito sa kanyang mga kaso at iba pa. At ang ating tatalakayin natin mga ka-plastic ay yung tungkol naman sa kalagayan ng kaso ni Norman Mangusing. At higit sa lahat, meron na naman patutsada itong si Alex Pabella patungkol sa pagiging bodyguard issue ni Edmundo Saranya o mas kilala bilang Casper Anyaras mga ka-plastic. Itong si Norman Mangusing ay handaming pera ngayon. So hindi natin alam kung itong mga pera na nahawak ni Norman ay totoo or something na naipon ng mga sindikato, di ba? Base sa mga comment, pwede na ulit siya makipagsunugan ng pera. Bakit nagkakapera yan? Wala namang trabaho. Ba, hindi nila tingin sa kaalaman yung mga ka-plastic. Isa siyang kontrolado ng isang sindikato o yung mga malalaking tao na ginagamit siya para magsugal sa iba't ibang kasino sa iba't ibang mga resorts, hotel na binabanggit ko pa noong mga nakaraang content. Kaya kung nagtataka man kayo at bakit bigla siyang ganun kalaki ang pera mga nahahawak niya, maaaring yung mga perang nahahawak niya ay mga pinapahawak sa kanya ng mga may-ari na negosyante o malalaking tao na ginagawa siyang puppet para pagsugal sa kasino. Or maaaring yung YouTube earnings niya ay nakuha na niya. Itong nakaraang kailan ba siya huling nag-content? 2 months ago, magti 3 months ago na. 'Di ba? So, bukod pa dito mga ka-plastic, meron din mga tao o netizens na nakikipag-picture pa sa kanya. Siguro mga that time, mag-isa lang siyang nagpo-food trip, hindi niya kasama si Casper o si yung best friend niyang may bitaw na si Alex Pabella. Kaya mag-isa na lamang siya na nagpo-food trip sa McDonald's. At in fairness kahit na napakasamang tao itong hayop na to, ay marami pa ring taong naniniwala at nagiging fans niya. Diba? Pero never na nagla-live itong si Norman. Plastic. So, balikan natin ang mga
Ito pa. Balikan natin yung nakakamiss niya noong mga panahong siya ay tumatakbo na senador at ano ang kanyang plataforma once na maging isa siyang ganap na senador if ever na manalo siya. Ito ang kanyang plataforma. 15 billion, mabibigyan natin ng libreng edukasyon lahat ng ating estudyante. Bagong mukha, bagong pag-asa. FLM. Parang St. Peter lang. Regarding naman sa education, siguro, alam nyo, kung hindi ako nagkakamali, that was before. Sa aking research at sa pag-aaral ng aking mga kasamahan, magkano ba para mabigyan natin ng libreng edukasyon lahat ng ating kolehiyo sa bansa? 1 billion? 2 billion? 3 billion? Hindi. 15 billion? Magkano ba? Alam niyo po, 15 billion, mabibigyan natin ng libreng edukasyon lahat ng ating estudyante mula preparatory hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Ang budget po natin ay 6 na trilyong piso. Yung po yung aking katanungan sa aking sarili. Yung halagang 15 billion, hindi ba natin kayang gumawa ng batas na kung saan lahat na ng ating mga estudyante ay maging libre na ang edukasyon? Itaas natin ang edukasyon, yun yung sinasabi ko. Yun ho yung lagi kong ini-insist. We need a better education. We have to educate our citizen. Oh my God, what this leader have done to my fellow countrymen. They almost robbed them of dignity. And yet, the Filipino people, some of the citizens of this country is still embracing the lies of those leaders because of ignorance, sanity. So, we have to educate them. We have to educate them one by one. Educate them one by one. Kaya mo yon one by one? Ilan ba nag-aaral sa buong Pilipinas? Milyon-milyon. Baka bilyon-bilyon din. Sige, i-educate mo one by one. Minuminuto. Sabay-sabay. Si We have a Raulo. lot of resources. Use the resources of the armed forces, the resources of everyone to educate those people, especially yung mga nandun sa bulubundukin. Educate them how to live, how to become creative, how to cultivate those piece of land na kinatatayuan nila. We need to become productive. If we can produce more than we consume, the country is at peace. So we need a better education. So pa-i-enhance po natin, magpapasa po tayo ng batas. Siyempre, i-enhance natin yung batas tungkol sa edukasyon. Ako na po ang mangunguna para palakasin ang batas ukol sa edukasyon. At nang sa ganun talagang maramdaman ng ating mga mag-aaral na yung kanilang edukasyon ay libre. Hindi lamang sa salita, dapat ito ilagay pati sa gawa. Tinitignan na naman sa iba. Walang makakapigil sa pagtulong natin sa Pilipinas. Makakaraos din po tayo. Francis Leo Marcos po. Para sa Senado. Para sa tunay na po. Lupit ng background pang St. Peter, no? Alata naman yung plataforma niya ay malabong mangyari yun, mga ka-plastic. At saka matutulad lang din siya ng mga ibang senador na puro ngangaw-ngaw lang. Then at the end of the day, nakikinabang sa mga mali-malitang pera, mga ka-plastic. Sabi ni Rod Etchin, tama naman siya. 15 billion para sa edukasyon. Mula sa slot machine hanggang sa poker table. Ang tapang tao talaga. Isa rin to sa mga buhaya na mahirap pakapitin ng mga malalaking pera. Antimano, bulsa niya, diretso yung pera. Kasi putang ina, plataforma pa lang niya. Ang unang binubungad niya, pera agad eh. So talagang uwaw na uwaw sa pera tong hayop na to. Baga, parang nino-normalize na lang ng mga Pilipino na mga balak tumakbo na maging isang politiko na magnakaw lang ng magnakaw. Kasi wala namang nagrereklamo.
kahit naman magreklamo, hindi naman din pinapakinggan ng mga gobyerno yung mga hinaing ng tao. So wala na magagawa ang taong bayan, di ba? So walang kakwenta-kwenta. Madaling magsalita, pero sa gawa, hambot lang. May pagmaglana kad putot sa lobi. Pinag-isipan niya ang pagsisinungaling, pero yung lumabas sa bibig niya, hindi niya pinag-isip. Di ba? Ito yung mga vintage FLM, mga kaplastik. At ito yung mga sinasabi ng netizen sa kanya. Base dito sa post ni Food Genius 6 days ago, Norman Mangusin, chill lang sa Newport habang naka-duty sa dalawang slot machine na may 124,000 at 23,000 pesos credit. Sabi niya, kung may lalabas mang warrant, dapat may palabas ding jackpot. So yan. Kitang-kita natin na hanggang ngayon si Norman Mangusin ay laging nakatira sa loob ng kasino, mga kaplastik. So doon na rin siya tumatae, kumakain, at natutulog, mga kaplastik. So wala na talaga. Diyan na yung parang nagmimistulang taguan niya habang gumugulong yung kaso. So, speaking of maleta na sinabi ko, ay nakatanggap din pala etong si Norman Mangusin ng maletang pera. So panoorin natin ang tinanggap ni Norman Mangusin sa pinag-uusapang maletang pera, mga kaplastik. Ano yung pinutol yung video? Diretso yan, boss. Diretso. Oo. Ako na lang magkata. Ang puso ko'y nalulubay. Hold up. Tawag tayo ni boss. Boss? Boss? Ay, sorry, boss. O bakit? Anong ano? Boss, tawag dito kami. Nag-video kayo? Ano yan? Live ba yan? Hindi, boss. Yan. Video mo na rin lang kami. Video mo na kami dalawa. Nag-uusap kami nito eh. Hindi passion mo. Bayaran mo na. Ang dami. Hindi mo raw? Dami oh, maletang pera oh. Si Asyong Salunga. Oh? Bakit? Eh, wala na akong pera eh. Ha? Wala na akong tayong pera eh. Wala pera. Boss, nabenta ko na yung Buda. Sa maleta to. Gago. Buda-buda ka dyan. Tumemi ka. Pamimigay natin sa taong bahay mo. Hindi mo naman eh. Deliver mo. Bugok. Tuloy mo. Kapapicture lang ako. Ano yung pinutol yung video? Diretso yan, boss. Diretso. Oo. Ako na lang magkata. Ang dami nito, ah. Grabe. Tingin mo ilang Yung mga kalaban ko sa poker. Baka naman nalilita kayo sa bag ko. Oo. Yan o. Yan. Sige dong. Ulok, kuya dong. Grabe. Boss, sa summer na ngayon, boss, di ba? Dong, literal na pupukunin kita ng pera. Sige. Ang luto nga. Hindi nakita. Take two. Wala magbubulsa. Ito yung bunga ng pagiging syndicated staffer nila ni Dong Matalan, mga kaplastik. Putulin mo na yan, putulin mo na. Bago na yan. Eto, pupukunin kita ng pera, Dong. Ito lang, huwag kang magbulsa. This money is not for my personal use. It is the money supposed and it must give goes to the welfare of many Filipinos. Salamat. Sabi ng mga basher, umaasa daw ako sa social media. Sabi ng mga basher, yun na raw pinaghahanap buhay ako. Ako po ay nalulungkot sabihin na ang laki po pala ng kinikita ko sa social media. Sobrang laki.
Ito ang kinikita ko sa social media. Kahit na sabihin umaasa ako sa social media, ganyan naman, karami ang pera namin, Leonor. Tuntua si Gago. Ano yung ginagawa mo dong? Boss, ang kalat ang pera nito eh. Pinagigil ko na kanina to. Bakit? Ano ba nang nangyari dito sa ano? Huling may walis. Huling may walis. Boss, paano nangyari no, boss? Boss, iba, bossin na natin to kasi nahirap. Maraming ano. Andiyan na ba yung armor ban? Kanina. Tado kukunin ng armor ban yan. Yes! 42 million pesos. So yan. Yan yung mga panahong nakakahawak pa siya ng bilyon-bilyon kuno na pera sa mga OFW na nauto niya. At ngayon ay nakakaranas na siya ng paranoia na matindi. Even si Dong Batalan ay isa sa mga nakinabang ng mga kinurakot nilang pera sa mga OFW, mga kaplastik. Kaya ngayon, kinasuhan na siya ni Karen Whitmore ng syndicated stapa kasama ang 8 pang mga taong napagbintangan ni Karen Whitmore. So, gumugulong na po yung kaso, mga kaplastik. So, abangan na lang natin in the next 3 months kasi 3 months po kasi ang due process bago may pasa, then warrant of arrest na. So, yon. Nakakamiss talaga ang vintage Norman Mangusig. So, meron pa tayong isa pang kalokohan dito, mga kaplastik. Ito po yung status ni Norman Mangusig. 2 days ago ni Puji News. Mukhang ready na talaga si Norman Mangusig sa pagpaparating na warrant. Kanina sa hearing napansin ng mga tao na parang lugo-lugo ang forma. Tila naubos ang kapangyarihan at naka-low battery mode. Parang yung wifi na isang bar na lang ang signal. Dati laging game face at todo kumpiyansa. Pero kanina parang naghahanap ng signal ng pag-asa. Baka pati mga slot machine sa Newport nagtataka kung bakit wala ang paborito nilang humanitarian. Habang ang ibang kalmado lang. Si Norman mukhang nag-iisip kung ilang rosary na ang kailangan niya para may balik ang good vibes. So mapapansin nyo sa larawan, mga kaplastik, na si Norman Mangusig ay todo text sa mga kinokontak niyang abogado. O di natin alam kung sino yung kakontakan niya. At kasama pa niya yung isa sa mga, di ko alam kung sino yan, baka bodyguard na naman, mga kaplastik. At yun, kung ano yung sinuot niya noon, yan pa rin ang suot niya ngayon, mga kaplastik. Parang hindi na yata siya naliligo, mga kaplastik. So, ito po yung mga active cases na isinampa sa kanya ng ibang tao. Sabi dito, Norman Mangusig, nakaserve na po yung kanyang kasong unjust vexation. Nakataas na po sa RTC na o National Capital Judicial Region Branch 294. Sa Paranaque po yan. Siguro ito yung sinampang kaso ng asawa ni Makagago, mga kaplastik. At ang pangalawang kaso naman ay ang swindling estapa. So sa bandang Ermita, Manila naman ito. Nakaserve na po. Bail posted, mga kaplastik. Sa RTC National Capital Judicial Region Branch 114. So nagmamanila looping na naman itong si Norman Mangusig, no? Makikita natin. Base nga dito sa ni Pod Genius, mukhang ready na talaga si Norman Mangusig sa paparating na warrant. Sa daming na naka-record na kaso at puro may tatak na serve at bail posted, parang suki na siya sa RTC. Tapos dadagdagan pa ng CIDG at NAPOLCOM. At higit sa lahat, itong si Karen Whitmore. Magdadagdag pa rin yan ng kaso. At ang mga iba pang mga OFW na possibly na maglakas loob na magsampa ng kaso.
Yun. At dahil dyan mga kaplastik, magtugo naman tayo bago tayo magtapos. Ito yung issue ngayon sa sinabi ni Alex Pabella na itong si Casper ay hindi po siya lehitimong gwardya na pinagpipilitan pa nila hanggang ngayon ang issue na ito. So panoorin natin itong sinabi ni Alex. Paano sasabihin yung ito ay kwan? Paano sasabihin yung nag-security si Casper, di pa nga marunong humawak ng baril. Oo, ngayon pala mag-aaral, sasabihin nyo, nag-security, oh. Oo, ngayon pala nag-aaral, oh. Hindi nga marunong, oh. Tingnan mo, tinuturoan pa ng paano, oh. Paano nyo sasabihin nag-security na yan? Oo, hindi nga marunong ng step. Oo. O, paano nyo sasabihin nag-security? Kayo talaga, oh. Gawa-gawa pinto kayo. Oh, ngayon pa lang puputok yan for the first time. Oh. Kita mo yung mga tama dyan, oh. Ang galing mo yung video. Kita mo, oh. Ngayon, pinagpipilitan ni Alex Pabella na paano daw magiging gwardya itong si Casper kung hindi naman daw marunong humawak ng baril mga kaplastik. So, required ba talaga sa gwardya na bago siya maging isang lehitimong gwardya marunong ka na dapat humawak ng baril? So parang di naman lahat yata ng guard o AJ mismong papasukan mo ay kailangan talaga ng humawak ng baril. Mamaya na natin basahin yung kinoment ko kanina. Sabi dito, tatalino. Alex, siya mismo nagsabi na bodyguard siya, ni Norman. Siya mismo nilagay niya sa resume niya nung nag-apply siya ng trabaho. So anong ibig sabihin no? Ano ba reply ni Marinduque Online? Ba, may nakikialam. Nasaan ng proof? Puro kamarites. Ito, rineplyan siya ni Tatalino. Una, kinasuhan na niya ng formal na sinampa ng kaso doon pa lang sa video na nilabas ni Norman noon. Halata naman na nagpa-practice sila ng pagiging bodyguard. Pangalawa, may naglabas niyang resume yan. Though, siyempre, sasabihin mo kalaban ni na Norman ang may gawa na ganyan kasi style nyo. At tsaka, bakit hihingi kayo ng ebidensya? Kung sa tutusin sapat na yung kinasuhan na niya, nakitaan talaga yan ng illegal practice Doon pa lang sa tapos na usapan, sir. Ayaw mo munang ipact check bago ka kumampi kung kani-kanino. But well, obvious naman na wala kang pake sa katotohanan Basta may pagtanggol mo sila Norman, ayon at na yun sa'yo. Crush mo ata si Norman. Actually, ito, baluarte to ni Alex Pabella. Taga Marinduque Online yung kinakalaban mo o yung kinokomentan mo. Kaya, syempre, kung taga Marinduque Online page yan, ang kakampihan niya yung kababayan niya na si Alex Pabella at the same time kay Norman. O yan, mayroon siyang pinasang link ni Marinduque Online. O ito bossing, masasabi mo ba rin to na hindi ebidensya to? Si Idol Norman mo nagsabi na bodyguard niya yan, na wala na tayo doon sa resume. Baka di ka kasi maniwala pero ito galing to kay Norman. So tingnan natin. Content is easy Paano available daw. sasabihin ito ay kwan? Nawala na yung wala na yung link. Tinanggal yung link. Sabi ni Edward Bondok, bawal magpaputok ng baril yan kasi maski umawak man lang dahil siya ang isang convicted felon sa kasong paghahalay at droga.
iyan ay may tuturing na illegal possession of firearms. Kahit na nangyari lang yan sa firing range Section G of RA 10591, hindi na yan tama para lang gumawa ng content. Maaring bagong kaso yan para kay Casper, paalala lang. So yun, pegi na naman si Casper. Imbis na yung issue lang sa magtataho yung magdedemanda sa kanya, ay mukha na naman may bago na namang kaso si Casper Anyaras sa kasong Section G of RA 10591. Patay ka. Di daw karapatan na humawak ng armas o baril ito si Casper, lalo na daw kung convicted as a felon sa kasong pangahalay at droga. At higit sa lahat, pumatay din siya ng isang magtataho, mga kaplastik. So, yun. Dali ka na naman, mga kaplastik. Casper naman, oo. Lumapit ka na nga kay Boss The Kings. Humiwalay ka na naman sa kanila. At dumikit ka na naman. Diba? Parang Casper, ayos yan para may mga bunga-bunga na nakaharang sa daan. Tirahin mo na. Ito, papakita ko kay Alex Pabella. Ayan. Ayan yung patunay na siya mismo ang naglagay sa kanyang work experience ni Casper na from 2000 to 2019 daw ay driver daw siya / bodyguard ni Francis Leo Marcos, mga kaplastik. So yan. Baka magbulag-bulagan ka pa rin, Alex Pabella. Diba? Magbulag-bulagan ka pa. Kitang-kita rito sa kanyang resume, mga kaplastik. Kawawa sa'yo. Paano sa So, dagdag kaso na naman to. At ang tanong dito, pinagpa-practice mo na siya ng baril, ang tanong ba, lisensyado ba siya sa kanyang pagiging gwardya? At ito pa, mga kaplastik, meron pa siyang sinabi para sa kanyang kalaban sa social media. Panoorin natin. Bungo, magandang hapon sa iyo. Ang bodyguard at security guard, isa lang yan. Natural, kay bodyguard, nakabantay kasi isang VIP o politiko, isang negosyante, naka-detail ka doon. Doon ka naka-detail. Natural, dapat marunong ka humawak ng baril. Ayun sinasabi ninyo na bodyguard, hindi ka marunong humawak ng baril si Casper eh. Pinahawak ko nga ng baril, pinaturuan ko pa doon, hindi marunong pumutok eh. Noon pa lang sa first time pa lang sa makapagpaputok ng baril. Ang security guard at saka bodyguard, isa lang yan. Pag sinabing bodyguard, nakabantayan sa VIP na tao, negosyante, o sa individual na kailangang lagyan ng bodyguard dahil sa kanyang security reason. Security at bodyguard, isa lang yan. Para security guard ng kumpanya, mga security guard ka doon. Halimbawa yung bus mo umalis, ay doon ka, punta ka mo dito, bodyguard ka muna sa akin, dito ka muna sa akin na ganun yon. Sasabihin mo magkaiba, hindi man magkaiba yon, isa lang yan. Sabi ko, paminsan-minsan gamitin mo yung utak mo. Kala ko naman matalino ka, kala ko yung understand mo. Magtanong ka muna bago ka mag-commit ng ganyan, kasi nalabas na katawa-tawa ka eh. Di ba? Ganun lang yon. Kung humalak ka, akala mo tama ka, pero sa mata ng marunong, mali ka naman. Ay, nakabungo. So, basahin natin yung comment. Di talaga nabibili ng pera ang utak. Eto na naman si Tatalino. Nakakayamot na nakakatawa ka, Boss Alex. Ituloy mo lang maging engot araw-araw. Napapasaya mo rin kami kahit papan. Nag-reply pa talaga siya. Tama, Dol, baka pwede ako maging bodyguard. May kasabihan nga na kapag inutos ng boss,
mo, itumba mo. Eto, meron tayong mababasa. Magkaiba syempre ang security guard sa bodyguard. Ang security guard ay nakatutok sa pagbabantay ng isang partikular na lugar o posibilidad tulad ng bangko, mall o subdivision. Habang ang bodyguard naman ay executive protection agent ay nakatalaga sa proteksyon ng isang partikular na tao o VIP tulad ng celebrity, politiko o executive saan man ito magpunta. So magkaiba yan mga kaplastic. Hindi po yan iisa. Kung pabasahin natin tong meaning ng dalawang ito. Para kasing ginagawa niyang tanga yung sarili niya. So ibig sabihin itong si Norman Mangusin, isa siyang establishmento, isa ba siyang kumpanya, isa ba siyang malaking building company mga kaplastic? Maari pa kung bodyguard, di ba? Executive protection agent. Paano naging iisa yan? Siguro, iisa sila sa the way ng role nila. Pero magkaiba ng binabantayan. Kasi ang security guard, ang binabantayan niya mostly establishmento, mga mall, at iba pa. Pero, itong bodyguard, ang binabantayan niya mostly yung mga malalaking high profile na personalidad kaya malabong maging isa siya. So parang sinasabi mo ang mga celebrity, artista, mga boksingero at iba pa na sikat ay tinuturing mo rin ba siyang establishmento? Kupal talagang nila lang to mga kaplastic. Kay Napolcom Chick Rafael Kalinisan ka magpaliwanag, sila ang nagsampa ng kaso. Kaya mo mapanood nila yung video mo, kalat yan ng mga vlogger, iyak ka sa uli. Hindi naman maiiyak to si Alex Pabella. Siya na nga mismo nagsabi na kasino lang naman ng mga kaso-kaso na yan. Kayang-kaya niyang bayaran ng pera. Kailangan nasa legal yan, Boss Alex. Si Manang parang sinanay mo lang na humawak ng baril. Ano ang plano nyo na Casper na mamaril ng pekpek? Ayusin mo na yan, Boss Alex. Malapit na kasi ang eleksyon, mga kaplastic. Kailangan ni Casper ng matuto magbaril. Kasi nga, siya yung magmimistulang bodyguard ni Alex Pabella, mga kaplastic. Hindi nyo nagigets? Kaya ngayon palang tinetrain na niya itong si Casper. Pero base nga dito sa sinabi ng netizens na bawal po maghawak ng baril ng isang may kaso base sa kanyang pagkakasala tunggak talaga itong si Casper. Binibigyan niya ng sunog yung sarili niya. Yan. Sabi ni Claire Gio, di ikaw mismo magpakulong kay Casper kasi nag-apply ng trabaho kay Kulaong, nag-send ng resume, nakalagay bodyguard at si Kulaong sinasabi na niya na bodyguard na siya ni Casper pero hindi naman pala totoong bodyguard. Si Casper, wala siyang lisensya. Nagbigay ka nga ng ebidensya na si Casper ay peke na bodyguard. Security. So yun. So dito sa konklusyon ng ating commentary mga kaplastic ay masasabi ko lang na itong si Alex Pabella ay talagang walang utak, literal. Alam naman natin na in the end of the day, yung ginagawa nila niyan, pagpapapansin pa sa social media yan. Alam nila sa sarili nila na sila ay masusunog sa sarili nilang katangahan mga kaplastic. So hindi niya iniisip na may consequences ang bawat galaw nila. Sana pinag-isipan nila yan bago sila nag-conclude na hindi naman marunong maghawak ng baril si Casper. Kaya marunong man o hindi yung tao, hindi dapat humawak ng baril ang isang individual, lalo na kung hindi naman siya lehitimong bodyguard. Diba?
So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.